Magandang umaga sa inyo mga bayan, no? Welcome back ulit sa ating channel. And update lang tayo, no, sa naganap na laban ng Saudi Arabia kontra sa Gilas Pilipinas para sa qualification to quarterfinals. So, kakatapos lang ng first half mga bayan, no? Current score is 37-40. Lamang yung Gilas Pilipinas ng 3 points. Pero actually maganda na sana yung naging simula ng Gilas Pilipinas mga bay, no? Lumamang sila as much as 10 points papasok ng second quarter. Yun nga lang, nagkaroon ng 9-0 run yung Saudi Arabia sa pamumuno ni Abdurrahman. Okay, yung best player nila. Okay, so sobrang ganda na sana yung simula ng Gilas. Yun yung gusto sana mangyari ni Coach Tim Con mga bayan, no, na maging maganda yung simula nila, umalagwa sila, lumamang ng malaki, and then maghabol yung kalaban. So instead na sila yung parating naghahabol, sila naman ngayon dapat yung lamang, okay, para sa laban na to. So at least nakalamang pa rin naman yung Gilas with 3-point lead. Nawala nga lang yung double digit lead ng Gilas Pilipinas. I-check mo natin yung player stats mga bayan, no? So, sino nga ba yung top scorer para sa bawat team? So, sa Saudi Arabia mga bayan, top scorer sa kanila itong si Muhammad Ali Abdurrahman. Grabe. Take note mga bayan, no? Hindi to masyadong ginamit sa first quarter, no? And hindi rin to pumutok actually ng first quarter. Meron siya ngayong 14 points. Pumutok lang tong tao na to ngayong second quarter. Grabe. 4 out of 7 sa 3-point territory. So, yung 12 points na galing sa 3-point shot, ano, isa lang yung 2-point shot niya dyan. Siya yung leading scorer ngayon ng Saudi Arabia. Ito din si Al-Muwalad. Maganda yung pinakita nung first half. May 7 points. Yan. Tapos, si Al-Suwaile, maganda din yung ginawa ni Al-Suwaile mga bayan, no? Maganda yung opensa niya sa ilalim. Hirap si Fajardo mga bay. In fact, nakakuha nga ng 2 fouls kagad sa first quarter si Fajardo. Kaya siya binangko kagad, pinalitan ni Japet Aguilar. Okay, pero nung nawala si Junmar Fajardo mga bay, no? Mukhang doon gumanda yung galaw or laro ng Gilas Pilipinas, ano? Kaya sila nagkaroon ng 10-point lead sa first quarter. Pero nung pagbalik nga ni Junmar sa second half, medyo humabol yung Saudi Arabia. Talagang makikita mo yung disadvantage ni Fajardo pagdating talaga sa depensa. Medyo mabagal siya. Kaya nabibigyan ng minutes ngayon si Japet Aguilar. Mga ba yun, no? Ayan. Tapos si Kadi rin with 3 points. Ayan. So, overall nila 3-point sa 3-point territory, 7 out of 18 mga bay. So grabe, 18 3-point attempts. So take note mga bay, no, etong Saudi Arabia nag-average to ng 33-point attempt, okay, per game. So kagaya na sinabi ko kanina sa video natin kung paano nila matatalo yung Saudi Arabia, dapat ma-contain nila yung 3-point shooting ng Saudi Arabia. Dapat hindi sila lumagpas dun sa quota nila na 30 3-point shot attempts. So far, nakaka-18 3-point attempts na sila. And then, isa pa din sa key factors para manalo sila is ma-shutdown nila yung best player na sila Abdurrahman, which is hindi rin nagagawa ngayon ng Gilas sa first half. So, dapat ma-shutdown nila si Abdurrahman dahil sobrang init niya pagdating sa 3-point territory. Okay? Hindi pa yan babad mga bay, no? Pero grabe yung opensa ni Abdurrahman. Siya yung talagang nagpahabol. Sunod-sunod na tres yung pinakawala niya, kaya nakadikit. Nabawi ng Saudi Arabia yung lamang kanina. Pero nabawi din naman kahit paano ng Gilas Pilipinas. Ngayon naman, check natin ngayon sa Gilas Pilipinas side mga bay, no? Yung sino yung leading scorer natin. So far, ang leading scorer natin is si Kevin Kiambao mga bay. Okay, with 11 points. Yan, sobrang ganda din ang pinapakita ngayon ni Kevin Kiambao mga bay. Sa game na to, babad din siya, no? Malaki yung minuto niya sa
First half, 13 minutes yung nilaro ni Kevin Kiambao with 11 points. So, isa din siya sa nagpabalik sa lamang ng Gilas Pilipinas. Okay, tapos si Justin Brownlee din with double digits. So, dalawa na yung double digits dito sa atin mga bay, no? Si Brownlee and si Kevin Kiambao. Ganun pa rin, Justin Brownlee babad pa rin with 17 minutes. 2 out of 3 sa 3-point territory. So, mamaya i-check natin yung total 3-point shots ng Gilas mga bay, no? And then, sunod dyan is si Dwight Ramos with 6 points. Hindi pa masyadong pumuputok si Dwight Ramos mga bay, no? Ito si Dwight kasi kadalasan talaga umiscore to simula ng second half. Mga third quarter talaga to pumuputok. So, tignan natin kung puputok pa ba yung scoring nitong si Dwight Ramos. Okay, so far 6 points pa lang siya. Ito, may bad news tayo mga bay, no? Si CJ Perez, mukhang hindi na natin siya makita maglaro kasi mukhang na-injured yata siya. Calf injury yata. Nadaganan siya ng player ng Saudi Arabia matapos siyang madulas, ano. So mukhang hindi na natin makikita si CJ Perez sa game na to. Ang good news naman dyan mga bay, ano, sa mga fans dyan ni Jamie Malonzo. Yan, nakapaglaro si Jamie Malonzo mga bay. Ginamit na siya ni Coach Tim Cone. So nakaroon siya ng 3 minutes of playing time. Yun nga lang 0 field goal attempts. Yan, so wala pang punto si Jamie. Rebounds, wala. So wala pa siyang stats sa ngayon. So, yan yung at least pinaglaro si Jamie Malonzo. I think sa lahat ng players na nagamit na ni Coach Tim Cone, si Japet naglaro na din. So, ang hindi lang talaga nagamit dito is si Calvin Oftana kasi injured siya. So, lahat ng players na nagamit ni Coach Tim Cone sa first half, sa buong rotation ng first half, nagamit niya lahat. Okay? So, ngayon naman, check natin yung overall stats. Si EJ Edo, maganda rin yung pinakita, no? 8 points. Nakakasabay siya sa depensa. So, ang check natin yung overall stats natin sa first half. So, sa 3-point shot attempts natin is meron tayong 14 3-point shot attempts and 5 lang doon yung pumasok. Okay, so sabi ko nga, isa sa mga paraan or mga dapat gawin ng Gilas para matalo talaga yung Saudi Arabia is pumutok yung outside shooting nila. So far sa ngayon, hindi pa masyadong nararamdaman kasi sobrang baba pa nito. Ang dami din nilang mintis pagdating sa 3-point territory. Okay? So, sa rebound, nakakasabay lamang yung Gilas sa rebound mga bayan. Positive point yan dyan. Okay? So, siguro wag lang sigurong mababad masyado si Fardo kasi talagang kinakain siya ni Al Suwailem yung sentro ng Saudi Arabia. So, abangan natin kung anong mga adjustment ni Coach Tim Cone yung gagawin niya sa second half. Okay? Tingnan natin kung sino yung puputok, kung aalagwa na ba yung Gilas pagdating ng third quarter or mababawi ulit ng Saudi Arabia yung lamang nila. Okay? So, abangan natin mga ba. Yun lang yung update natin. Update tayo ulit mamaya pagkatapos ng laro. Maraming salamat sa panonood.